Yung Gel Blaster mga boss, sulit na din eh. Yung iba kasi dyan naghahanap nung budget meal daw pero gusto nila mahaba tapos battery operated. Ito yung may re-recommend ko sa inyo mga bossing. Budget meal to, battery operated and then kompleto attachment. 35 inches long to mga bossing, mahaba na din. Kompleto attachment nito. Merong laser, merong flashlight. Yung scope niya, dalawa, pwede kayong mamili. Nilagay ko lang parehas para magmukhang bulky yung barrel. Pero mamimili lang talaga kay Jack kung ano yung gusto nyong ilagay. Kung yung etong green dot or etong pinaka-scope niya. Yung scope naman niya, nasisilip naman kahit pa paano. So, dami scope lang naman to pero nagmamagnify pa rin. Ito na yung pinakamaganda talaga. Kaso nga lang ang bala nito, alam naman natin, pag Gel Blaster, ang bala niya, gel bullets lang. Pero may blowback din yan sa gilid. Ayan, kung mapapansin nyo, gumagalaw to yung nasa gilid niya. Yan yung pinaka-blowback niya. So, yung magazine naman nito, kahit punuin nyo ng bala, siguro mga 200 perasong bala kasya rito sa magazine nito. Maganda rin talaga itong pang-display mga boss, lalo na kung maglalagay kayo ng mga concept na parang ganito, mga nakasabit-sabit. Pang-starting sa pagko-collect nyo ng mga barrel, like rifle, magandang pang-display ito kasi tignan nyo naman, iba datingan yan kapag nakasabit na dito. O, diba? Kahit ako, yung mga pinang-display ko rito, pang-front lang, pang-paganda ng shop, eh yung mga Gel Blaster, meron akong Emperor A1 and then itong isang rifle na Emperor din. And then yung iba dito mga bossing, mga ano na, yan, ito P1977 na spring type. So ayan yung mga display natin dito. So ngayon mga bossing, mag-unbox tayo. May bago akong unit dito, may bagong Q na lumabas sa Q series. Ito yung Q3. So yan, ito yung bagong labas na unit ni Q3 mga bossing, no? Q3A mga boss. Ito yung Sig Sauer P320 M818 mga bossing. And then, may nag-request din sa atin na reviewin ko raw yung M811 dito. Hindi ko pa pala nare-review to dito sa YouTube natin. Pero kung updated ka sa page natin mga boss, lagi ko nang pinapakita tong napakaganda natin dito na Thompson mga bossing. Ito yung M811 na para kasi asyong salongga pag ito dala mo. Kinagandaan dito mga bossing, battery operated. Ang bala nito, BB bullets, yung matigas. And then yung magazine niya mga bossing, drum type na yan. Alam nyo, 700 to 800 pieces na bala yung kasya dyan sa drum type na yan. At tuloy-tuloy yung labas ng bala. Meron din siyang selector dito mga bossing. Pwede siyang fully auto and then pwede siyang single. Sabi ko naman sa inyo mga boss, yung Q series unti-unti yan. Meron na tayo Q1, Q5, Q7, Q9, Q11. Ngayon, eto na, meron na tayong Q3. So, etong Sig Sauer na to mga boss, M18 to na para siyang M17 din. So, yung totoong unit nito, masasearch nyo naman sa Google, meron talagang ganitong klase ng pistol mga boss, no? Pero eto kasi, parang pinagsama yung M18 tsaka M17. Mahaba yung magazine niya. Tapos yung M18, ganito, mas maikse. So, maganda rito mga boss, dalawang magazine, no, yung kasama dito mga boss. So, ayan siya mga boss, no. Dalawang magazine kasama, talagang sulit na sulit ka dyan mga boss. So, dito sa gilid mga boss, makikita natin, nandito yung engraved niya na Sig Sauer P320 M17. So, unang napansin ko rito sa barrel mga bossing, meron siyang lock dito sa gilid, which is yung mga iba nating Q series, wala siyang ganyan, no. So, etong Sig Sauer mga boss, meron siya, ayan. Di natin siya makakasa. So, katulad ng ibang Q series mga bossing, may auto-lock siya. Ayan siya mga boss, pag walang bala sa loob, mag-auto-lock yan. Babalang natin yung slide niya rito mga boss. So, ayan, mapupull na natin yung trigger niya. Alam naman din natin yung mga Q series mga bossing, ABS plastic lang siya. Meron siyang metal dito sa loob. Yung mismong parang pampabigat lang. Pero kung yung pinaka-body niya, magazine, and then yung slide niya, plastic lang yan mga bossing. Kahit yung loading nozzle sa loob, plastic lang siya. Pero malakas din talaga yung impact ng mga Q series mga boss. Yung FPS neto nasa 180 FPS, malakas-lakas na din yun. Ito pala yung barrel niya, metal pala yung barrel niya mga bossing, no? So check din natin kung meron siyang takedown action. Yung mga Q series kasi madaling kalisin yun, katulad neto, ayan. So kinagandahan sa Q series mga bossing, meron din siyang disassemble, no? So baba lang natin yan, push natin tong bilog na yan palabas. So, pag na-push nyo yan, atakan niya lang yan. So, ayan, kusa na siyang maaalis. So, maihiwalay natin yung slide dito sa pinaka-body and then mache-check natin yung loob. So, ganyan siya kadali kalasin mga bossing. Di katulad ng ibang ordinary pellet gun na kailangan nyo pang iskruhin. Ito, katulad to ng iba nating full metal, katulad ni T7 tsaka ni T9,
na meron siyang disassemble, no? So katulad niyan, madali lang siyang i-disassemble. Makikita natin kung merong damage sa loob, kung nagka-problema ka sa loob ng gun mo, kung nagbara yung bala tapos di mo maalis, madali lang nating maaalis yan sa pamamagitan ng disassemble feature niya, mga bossing. So ayan, na-check natin yung spring. Makapal din talaga yung mga spring ng Q-Series kaya may kalakasan. So kapag ibabalik nyo, slide nyo lang papasok na ganyan, tapos kailangan sakto yung spring. Yan, kailangan sakto yung spring sa loading nozzle. Kapain nyo lang. So kapag ganyan, ayan na, okay na, pasok na yan. So lagay lang ulit natin yung lock nya, balik sa dati, kasa, check kung okay yung pagkakasalpak. So ayan, okay naman. Lagi nyo tatandaan mga boss na pag nag-i-spring type kayo ng mga ordinary katulad ng mga ganito Q-Series, mas okay kung ang balang gagamitin nyo is 0.12. Pwede naman kayo mag 0.20, pero yung 0.12 kasi mas makukuha nyo yung tamang lakas para dito sa mga Q-Series natin. So maganda yung grip niya mga boss. Pag nagkasa kayo, ganun. Pagkabitaw, bitawan nyo na dito. Huwag nyo ihahatid dun yung slide. So, ayan. So kung mapapansin nyo, bakit naglalak siya minsan kahit may bala pa? So sa pagkakasayaw mga boss, kailangan pag kinasa nyo talaga ganyan. So mabilis. So mabigat siya pero talagang kailangan mabilis eh. Mabigat yung pagkasa pero kailangan mabilis talaga pag kinasa nyo. Para hindi siya naglalak. So pag ganyan kasi, pag hinatid nyo siya na gano'n, tapos di nyo muna binitawan talaga, maglalak siya kahit may bala pa siya sa loob. So kailangan mabilis lang din talaga yung pagkakasa natin. Ayun o, diba? Maganda rin yung putok na ito mga boss. Smooth lang siya, para siyang Q1 tsaka Q5. Yan, kung makikita nyo, UP talaga mga boss. Ayan o, butas pa. Halos mabutas, halos mayupi. Talagang nalungkot yung lata rito sa... So dito naman tayo mga bossing, no? Yung velocity niya 330 fps hanggang 380 fps. Depende sa gamit natin na grams ng bala. So kung 0.12 yung gamit natin hanggang 380 fps, kaya na ito. Electric na din to mga boss, battery operated. So asan yung Thompson natin? Thompson! Eto na, eto yung Thompson natin mga boss. Meron siyang rail mount dito sa taas kung gusto nyong mag-add ng flashlight, ng scope, or kung ano pa man yung gusto nyong ilagay dito. Wag lang yung handle. Ang pangit naman na nandito yung handle. And then mga bossing, meron siyang sling yan. And then meron din siyang rail mount dito sa harap. Meron siyang lagayan ng sling. So ang magazine niya nga, drum type yan mga boss. 1 to sawa ka rito, 800 pieces na bala. Pwede mong ubusin ng tuloy-tuloy. Ang pagkakasa niyan mga boss, di ka na mahihirapan. Iikot mo lang yan. Pag maglo-load ka ng bala mga boss, hindi ka na mahihirapan. Iikot mo lang yan mga boss. Hindi naman ibig sabihin na 800 pieces na bala, pwede mo na siyang tuloy-tuloy talaga na sagad na walang hinto. So mauubusan dito ng bala, ang gagawin nyo lang, iikot nyo lang to. Yan, ikot lang natin yan. Tapos maglo-load yung bala, iikot yung bala ulit. So ganun lang siya kadali. Alam nyo, yung pinaka nagustuhan ko sa mga laruan ko mga boss, etong M811 mga bossing. Mabigat, mahaba yung butt stop. Yung battery niya nandito din, rechargeable. Pero ang pinaka nagustuhan ko rito mga boss, yung drum type niya, yung magazine. 800 pieces na bala yung kasya, tuloy-tuloy yung labas ng bala. Meron nga rin tong selector, pang switch, pwede kang naka-single, and then fully auto, katulad nito. Oops, teka, may safe pala yan. Lagay mo na natin sa fire. Malakas-lakas nga rin pala to mga bossing, 320 fps, tuloy-tuloy yung labas ng bala. Iikot nyo lang tong sa magazine niya, yung pinaka-drum type. Nakita nyo yung TV na yon? Ang daming balang naglalabasan. Butas din yung TV. Ayun nga yung tama sa TV mga boss, butas-butas talaga yung TV. At hindi na mapapanooran ng TV. Ay, wasak. So anong mas gusto nyo kung kayong tatanungin? Etong Sig Sauer or etong M811 natin? Or pwede namang dalawa yung gustuhin nyo. Bye-bye. Peace. Comment kayo dyan sa baba kung may gusto kayong makita na i-review natin ng mga pellet gun at re-reviewin natin yan. Let's go. Bye-bye. Maraming salamat sa suporta. Peace.